Mga karos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, January 7 po, araw po ng Biyernes. Okay, may kailangan tayo sa Anyana. Polytop, masking tape, concealed hinges, drawer guide, plywood, at ilaw na gagamitin sa bar counter. Sama na rin natin yung sa may floor drain. Ayan, bali, natuloy nga po pala kami ni client owner dun sa isang closet pa dun sa bedroom. Siguro may idea na yung iba sa diferensya, marami rin siyang sira hanggang sa napatino namin. Ngayon kung bibitawan ko na ba siya, kasi paisip ako ngayon kung bibitawan ko na ba siya or hindi. Kasi tama na, walo kayo dyan. Bago yan eh, bagong luto yan. Sa asawa ko, mahal yun. Diba? Talaga, uwi mo pa sa pamilya mo eh. Papunta muna tayo ng Anyana. Itong mga nabanggit kong materyales, bibilin po muna natin. Tapos yung kolong-kolong nandun na po sa Anyana. Then bibilin na rin po natin yung plywood kasi kailangan na rin po nila ron. Kaya ito mga karaos, samahan nyo po muli kami sa project update natin dito sa Anyana at saka sa mga ginagawa nating project dito sa Lumina. Let's go and enjoy watching po. Tara! Bale, ito gamit natin electric bike. Yan, kukumpletuhin ko po muna yung mga maliliit na materyales bago tayo pumunta ng Anyana. Yan, dito tayo sa Best Job Hardware. Ito yung binili natin, masking tape, conceal, drawer guide, and isang galon pa ng polytop. Yan, diretso na tayo sa Anyana. Tara. Bale, ito mga karohaws, habang nasa biyahe tayo, meron akong gustong bagay na ikwento. Kasi naguguluhan ako dahil meron akong isang bagay na gusto nang i-let go or gusto ko nang bitawan. Siguro may idea na yung iba sa inyo. Gawa ng kahapon sa vlog natin, yung owner type jeep natin, nabili ko po siya bago mag-pandemic. Yan, nabili ko siya sa taga 13. Tapos i-deliver yon sa bahay. Yung owner type jeep na yon, marami rin po siyang diferensya, marami rin siyang sira hanggang sa napatino namin. Bali, ang naging kasangga ko dyan ay si Master Batang. Siya nagbigay po sa akin ng motivation na yung owner type jeep ay magagamit po namin sa trabaho. Ngayon, nagbigay na ng quotation yung mekaniko. Sobrang laki na ng sira, kalumaan na rin. Sa atin na po inabot yung, siyempre, second hand nga. Lahat ng mga sira niya naglabasa na. Ngayon medyo malaking halaga. Kakabili ko lang po ng kolong-kolong, tapos nagpagawa tayo ng sidecar. Napapaisip ako ngayon kung bibitawan ko na ba siya. Kasi dito sa bahay wala naman po kaming parking space. Tapos meron pa kaming isang sasakyan na ginagamit din natin na pang ocular. Napapaisip ako ngayon kung bibitawan ko na ba siya or hindi. Kasi yung sasakyan natin na yun, aaminin ko sa inyo, yun ang dahilan kung bakit kahit papano umasenso po itong aming construction team. So owner lang yung gamit namin, wala kaming magandang sasakyan, pero nairaos namin lahat ng renovation. Ngayon napapaisip ako kung i-let go ko siya, pero may mga nagsasabi wag, kagaya nila Master Batang, sayang daw. Yung pinag-iisipan ko, hindi pa siya tuluyang ginagawa. May panahon pa ako para mag-isip-isip. Hindi ako sigurado, pero ngayong araw na to, binigyan lang ako ng hanggang tanghali ng mekaniko kung i-go ko na po ba yung pagpapa-overhaul. Ano po siya mga karohos, baba makina. Tapos syempre, overhauling, maraming nakitang mga damage. Ayan, makikita po rito sa video malala na nga po talaga yung tama nung makina. So ang ginawa po muna kasi ng mekaniko, binaklas niya po muna para maipakita po sa akin. Yung nakuha po nating mekaniko po ng ating sasakyan, mapagkakatiwalaan po at taga dito po sa amin. So ayun, napapaisip ako ngayon kung
kung ipapaayos ko po siya or tuluyan na pong i-dispatch siya. Ayan na. So sa ngayon, trabaho muna tayo. Yan, share ko lang po sa inyo yung gusto ko sabihin. Alam ko kasi marami po sa inyo na kapag may nawawala rito sa video ay hinahanap nyo. Ayan, kahit nga po yung aso na si Bingo, hinahanap nyo. At yung iba ko rin mga naging tao po sa renovation ay hinahanap nyo rin. Malamang itong owner type jeep, dito po ako nagsimula na nung nagbablog ako, first time ko mag-vlog, nakikita na tong owner type jeep sa mga video ko. Kaya ikwinento ko rin po at ibinahagi sa inyo. Okay, maraming salamat sa pakikinig. Update tayo mamaya. Tingnan natin. May oras pa naman tayo, pero magtatrabaho muna tayo. Let's go! Tara! Dito na po tayo. Good morning nga po pala kila Sir and Ma'am. Ayan. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Good morning. Yes, Andy, good morning. Good morning. Master Jojo, good morning. Good morning. Donis, morning. Good morning. Marvin. Good morning. Ja, ito na ha. Lagay ka na lang rito. Ay, sa bar counter. Tapos yun sa header. Sa ayos na din. Louie, good morning, Louie. Good morning. Matatapos na ni Louie. Yun lang ang matagal yan. Yung sa may niche. Kasi eskwalado yan eh. Yan, bali natuloy kami ni client owner dun sa closet. Gagawin na yun. Yan, binila na natin ang pang drawer. Bali may dalawang drawer guide. Tapos yung sa pintuan, dalawa. Concealed hinges. Dito naman sa second floor, unti-unti na nababawasan yung mga gamit dito. Dito po magkakaroon ng closet. Yan sa area na yan. Yan. Yan dito. Gerigor, good morning. Boss. Ito yung polytop. At saka yung hardener. Yung additional na masking tape. Ayan, dyan na. Yan yung nakasikaso ni Kuya Rigor. Tapos dito kahapon, nagpa-waterproofing tayo. Yan na, ikutan na po ni Adonis ng ENB epoxy. Yan, ganyan muna yung ginagawa natin. Tapos nagpa-waterproof tayo. Then tama-tama, umulan. Ayan na, leak test. So wala naman po siyang tagas. Yan, ayos naman po. So ganyan sa mga cantilever, sa may terrace, na kailangan always nililik test. Yan, naka-waterproof. Sino tao rito? Si Kuya. Diyan si Kuya Dindo? Saan? Nasaan ka, Kuya? Nasa Kisame. Yung center light kasi natin, di ba wala tayo? Oo nga pala. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Diyan ka pala. Napatak ko na yung mo. Oo, para diretso na. So dito yan o dyan o. Ito, magkakaroon ng center light. Mapapalitan po kasi nagpahabol nga si client ng isang closet dito. Yan, kung matatanong nyo, kasya po yung kama rito. Full double kasya. Kasya yung full double dito. Yan, may center light na tayo dyan. Wala pa po akong onhan na ilaw niya. Nadagdag po kasi. Anong plano natin dito? Yan, nakaharap dito. Isang metro mo na. Para malaki-laki naman kahit pa paano. Yan. Tatamaan ba yung ilaw? Hindi naman na. Hindi naman tatamaan yung ilaw. Yun ang malilipat. Ito yung resibo nila kahapon. Bali, nagpabili tayo ng epoxy NB at saka concealed hinges. Yan, 1,350. Kasya tatlo doon, Jen. Kasya? Ay, sakto. Ang plano namin dito para kahit papaano maging moderno, itong wine rack na to, lalagyan po namin ng ilaw kada isa. Para modern po siya. Maganda po siya tingnan. Tapos naglagay po kami ng header para gumanda po. Kasi pag walang header, hindi po masyadong maganda tingnan. Kaya ganyan na po yung style niya. Lapad ng header natin. Tapos yung ilaw is lamppost, dalawa yung lamppost.
Bubuo na yung bar counter. Pagka ano daw, ang balita po dito is sa next week. And next week po daw yung balita rito na malalagyan po ng quartz. Ayan, laundry area. Papansin nyo lang yung pader po namin dito, naka waterproofing po siya, inside and outside. Yan, para mas maganda yung quality. Tapos yun nga, plano na namin dito sa mga ilalim, pati yung mga pader naka-tiles na, para iwas sa molds, moisture. Ito, nabili ko na nga po yung mga materials nito. Ganun na nga rin po yan. Gagawin natin dyan. Si Louie. Sila Kuya Richard, ipinagpapatuloy na sa drainage natin. Pati po dyan naka-tiles din para malinis. Yan. Yung iba kasi ginagawa rito, palitada lang. Lalagyan natin dyan. Naka-tiles na po yan. Pati yung daluyan ng tubig at saka yung pinaka side by side. Doon, saan natin ipapahid dyan doon? Sa likod. Ayan, mag-waterproofing na pala sila, Adonis. Maganda-ganda pa ang weather. Maganda ba talaga yan? Maganda yung weather. Yan. So, ulitin ko lang uli, may mga nababasa tayong comment tungkol po dito sa pagitan ng mga bahay dito. Pwede po yan lagyan ng panambak. Basta yung malinis naman na panambak, yung mga pinagbistayan, lupa. O yan, pwede po yan dyan. So, last priority na po namin yan. Yan, magwa-waterproofing sila, Adonis. Yan. Ayun, nag-uumpisa na pala sila sa labas. So. Yan o. Nilinis na po nila yan. Haya, minub na. So, iba dyan, panambak, basura, na konti-konti po namin na tinatanggal araw-araw. Yan, waterproofing na rin po yan. Punta muna tayo ng hardware. Ito, gamit natin si Kolong-Kolong. Ayan o. Hindi pa ako masyadong sanay gumamit nito kasi clutch. Minsan namamatayan tayo ng makina. Itong kaliwang side po kasi na to, kadalasan sa mga ordinaryong motor, preno sa likod ng gulong. Pero ito, clutch. Pagka hindi ka masyadong marunong gumamit, mamamatayan ka. Pero kagandahan naman po kasi ng D-clutch, pangkargahan po talaga to. Yan, bibili muna ako ng plywood para naka-ready na po dito sa sa project natin sa Anyana. Okay, dito na po tayo. Yan, pinalagyan ko ng magkabilang pintuan to para pag sasakay ng ganito, plywood or hardplex, kasya. Okay, i-open ko lang to kabila. Diba? Kasi tatali na lang natin. Dito na ulit tayo. Ayan na yung ating mga plywood. Tapos bumili na nga rin po pala ako ng 3 follow-up pa na 3 galon Flexiban. Kasi medyo malaki-laki pa yung papahiran nila sa likod. Yan, sakto na po yan hanggang sa matapos na. Don, dito na yung Flexiban. Dito na. Yan na. Bili ka yelo. Yan, 3 galon na yan. Maraming langgam. Yan, bali 3 mano po ito hanggang doon. Ang katumbas ng isang nito mano, bali isa. Yan, 1 galon hanggang doon. Yan, meron pa tayong 3 galon doon para siguradong
pulido talaga para yung pintura po natin doon sa loob hindi po mababakbak. After natin manggaling sa Anyana, nandito tayo sa phase 4. Yan, dito sa block 23 ipinakabit na nga po pala natin yung drop light. Noong nag-uumpisa kami sa mga project namin dito, halos ganito po yung mga nilalagay namin kapag wala naman pong kisame. Bali ang dating po nito is industrial. Yan, bali meron siyang warm light, daylight, warm light, and daylight. Yan, maliwanag na rin dito sa loob. Kuya Boy, good morning po. Good morning, boss. Si Bilog nandito. Good morning, Log. Good morning. Ito, galing din po sa ANS natin. Ganda. Then, wall partition na. Wall partition. Basic method lang yung ginagawa namin dito. Pero itong baba, since wala naman to sa second floor, bungalow lang. Pwede to, pwede rin po rito hollow blocks. Yan. Mas maganda rin gumamit po ng hollow blocks na pader dito. Mas okay din. Yung pang matagalan na talaga. Pero pag ganito, basic lang, metal studs. Tapos yung one port na Shera board or Hardiplex or tinatawag na drywall or fiber cement board. Yan, yung brand is sa Hardiplex yung gamit namin dito. 2 bedroom din po ito. Nakita niya na doon sa ibang gawa namin. Ganito lang din yung sukat. Tapos may ventilation dito. Yan, ilaw. Galing sa ANS lang. Yan, bali, content natin kahapon yan. Kung maliwanag nga ba talaga yan, maliwanag. Yan. Pag sa online shopping kasi malabo. Malabo po yung liwanag. Mas maganda na talaga, bibili ka dun sa nakikita mo yung liwanag ng ilaw. Dito, 4 na pin light lang. 4 lang na pin light, exhaust fan. Papansin nyo, madaling tong area na to. Meron kasing nakabang na para sa ilaw dito. Yan, dito sa overhead cabinet. Ang setup, ito yung nagiging dining area. Itong part na to, tapos yung rep nandun. Yung lababo niya, nirenovate pero ganun pa rin po yung location. So dati dito may lababo dyan, kitchen counter, pang L-type na nga lang siya. L-type. Tapos ordinary na stove lang yung gagamitin. Kaya may butas na tayo rito para sa tangke ng gas. Okay na po tayo rito. Sa tiling, ito pa ang wala. Poste, cladding. Tapos yung ilaw din natin sa poste. Then, merong retouching paint tong harapan na to. Then, tatakloban pa namin ng polycarbonate yan. Magkabilang gilid. Then, syempre, 2-door gate at saka yung fence grills natin. Ayan na muna yung update dito. Ayan, nandito naman tayo sa block 28. Nandito nakapwesto si Kuya Doming at si Rusty. Rusty, good morning! Good morning. Kuya Doming, good morning! Ito na yung nagagawa nila. Ayan, tiling. Yung banda rito, since sakop naman po ng ating floor area, dyan na namin nilagay yung floor drainage para hindi na po nandito sa loob. Yan, bali sinadya na po namin yan para maganda-ganda naman. Ayan. Kasi wala na rin naman siyang pakinabang pag nandito. Tapos ang bato lahat ng tubig dito sa gate at saka dun sa dulo. Yan, madali na to. Kompleto pa, no kuya? Aabot ba? Tiles? Aabot naman yung tiles natin. Ang nagagamit po rito nasa 40 pieces lahat-lahat. Hindi maganda yung weather natin. Yan, basta wag lang uulan. Ayos yan. Ano yung harapan ng bahay? Gate na lang, single gate lang, fence grills. Medyo minimalist lang po yung gate na gagawin po namin dito para magaan lang. Kasi medyo mabigat na sa mata yung mga deco stone. Kaya yung gate natin medyo minimalist lang. Okay. Ayan mga karaw, sa after break time, nandito po tayo sa ANS lamps. Meron lang tayong binili na 3 maliliit na pin light at saka isang T5 bulb light na 5 feet na tricolor. Yan. Kasama natin si Mrs. Maganda. Kailangan may maganda na. Okay, diretso tayo sa Anyana. Ihatid natin yung mga ilaw. Tara. Dumaan muna kami sa McDo. Ayan, binilhan po natin ng masarap na merienda yung tropa na nagtatrabaho sa Anyana. Okay na yan, ha? Okay.
Tara. Balik tayo rito sa Anyana. So saglitan lang natin yung update natin dito. I-double check ko pa yung owner type jeep namin dun sa sa Lumina. So nagkasundo na kami ng mekaniko at saka nakapag-decide na rin po kami ni Mrs. na ipaayos na lang at ipagawa. Yun o. Naka-Acrytex primer na po ito. Naka-Acrytex primer na rin. Ang unang ginawa is yan o, emulsion muna. Bali yan, nakaano na po yan, waterproofing Flexiban. So yung Flexiban may semento. Tapos papahiran rin po siya ng Acrytex primer. Pag tinanong po kayo kung ano yung Acrytex primer, yan yung pinakamagandang ano po, pinakamagandang pang primer sa pader. Pero yung mga latex paint naman pwede rin, pero mas maganda yan. Yun nga lang, mas mahal nga lang ng konti. Tara, break time muna. Saan na yung iba? Andun. Pinatong ko dun sa bar counter. Mamaya ako nima dun. Eh, matatapos na po ito. Oo naman. Eh, yung tiles yan para quality. Baka matakpan yung ano kuya, yung PVC. Kailangan may dadayo ano? Kailangan may dadaluyan pa rin ng tubig. Pakipatay nga ng ano sounds. Ayan, binila ko kayo ng merienda nandyan. Nasa sasakyan. Si Jaja. Dito. Happy birthday! Ay! Happy birthday! Thank you, ma'am. Thank you. Tama na, 8 kayo dyan, di ba? Sakto. Soft drinks lang? Wala, ma'am. Thank you very much. Yan, break time muna. Habang kumakain sila, check natin yung mga nagawa rito sa loob. Yan yung T5 nakikabit na, pati yung tatlong ilaw. Kanina pa kami nandito ni Mrs. Pero habang kinakabit ni Master Jojo, bumili muna kami ng, ng merienda ng tropa. Yan. Tapos ito, medyo malapad yung header. Maglalagay na lang kami ng konting rito, tambol. Parang ganito. Yan, maglalagay na lang po kami dyan. Kasi pagka hinaspihan natin lahat yan, ang laki niya tingnan. So kaya medyo malaki yan, iniwasan po natin to. Yan. Yan, iniwasan natin yung part na yan. Kasi, ano na po yan, biga na po yan. Biga. Tapos ganun din yung ginawa dito. Naka-Acrytex primer na rin yung mga pader. Tapos ito, naka-waterproofing din. Pinapasadahan na po ng skim coat. So makikita nyo, ito po ay hindi po minasilyahan kasi ligyan ng granite. So naka-schedule na nga po pala yung granite nito sa Wednesday. Yan, by Wednesday, kakabit na. Next week. Ito yung tiles, Sabi ko sa inyo, ang ganda nito pag nabuo, Ang ganda, di ba? Sa toilet and bathroom po yan. First floor. Hindi ka masarap yan, pag di mainit. Mainit pa ba? Bago yan bagong luto yan. Sa asawa ko, mahal ko yun. Saka mo nabila na kainin mo na muna yan. Deserve natin to. Oo, deserve niyo yan. Kainin niyo na yung lahat. Deserve natin to. Diba? Hindi naman makakabili ng asawa mo. Kapalit nyo, cellphone. Ba't ganyan nga talaga sa construction, Para sa'yo na, iuwi mo pa, Talaga, boss. Ganun talaga, iuwi mo pa sa pamilya mo, Sana all, Uwi ko pa sa baby ko, Si Louie, sana all may baby daw. So, ito. Ito muna yung update natin. Sa taas po, overall paint yung ginagawa. Ayan na yung bar counter, yung pailaw. Tapos ito yung T5. 5 feet nga po pala to yung ginamit namin dito. Tapos sa likod niya, yan, may storage pa tayo rito sa likod. Kasi ito yung pinto. Then pull out. Yan, dito na po natin yan nilagay. Tapos ito yung sa cutlery. Yan, may drawer guide din po yan.
Kasi dito medyo maliit na lang po yung space, pero maglalagay pa po kami ng mga pwede pang mailagay dyan. Tapos dito naman yung sa condiments. Pag ginawa po yung ano rito, yung aluminum cabinet. Tayo. Bago matapos yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes, punta natin yung owner type jeep. Kamustahin natin. Nandito po siya. Yan. Ang pinag-isipan namin na maigi ito, kung ipapaayos pa po ba namin. Yan. Wala na po siyang makina, binabana. Alam niyo mga ka-Row House, itong owner type jeep natin ito po talaga ang dahilan kung bakit kumaan yung mga trabaho natin nung araw. Iba pa po yung mga kasama natin nun. Tapos itong owner type jeep na rin ito, syempre ito yung nagbigay din po ng pag-asenso sa atin. So napagaan niya po yung mga trabaho natin. Ang dami naming pinagdaanan nito, kaya nangihinayang po ako na talagang bitawan to. Kahit na nga yung kumpare ko, nakaibigan ko si Master Batang, wag daw nating bitawan. So pinag-usapan namin ni Mrs. to ng maigi. Kasi yung kolong-kolong, kapag dinala nila sa ibang project, may iwan to rito sa Lumina. At least may mga gamit pa rin ako. So nakita nyo naman kasi sa mga previous vlog ko, kahit yung paghahakot ng tiles ay ginagawa na nung sasakyan natin na isa. Kasi nga ito ay may sira. So napaka-importanting bagay pa rin po na ito. Kaya hindi po natin bibitawan ito. Yan. So ito talaga yung pinakadahilan kung bakit kahit papano ay nandito tayo sa posisyon natin. Naging ano po talaga natin to, sandalan. At syempre naging kaakibat na rin natin sa pagtatrabaho. Baga, yung mga ganitong klaseng sasakyan, hindi naman po talaga ito yung ginagamit sa construction, pero kita nyo naman napakalaking tulong. Meron nga rin akong kilalang ibang mga nangungontrata rito na ito ang gamit, bukod sa kolong-kolong. Ayan. So hindi natin susukuan to. Yun nga, punit na yung upuan. Pakapalitan po natin ng bago yan pag naayos to. Lalo nating aalagaan to. Malay nyo, ito yung swerte sa buhay ko, diba? Siyempre, kahit na meron kang mga sasakyan, may gamit ka, kung hindi ka naman magsusumikap, baliwala rin yan, diba? Kumbaga ito, isa secondary lang na tumutulong sa mga trabaho natin. Kasi siyempre, pag inalagaan mo yung sasakyan, hindi ka ipapahamak yan. O diba? Yan, napakarami na yung pinagdaanan nito. Kaya hindi natin i-give up to, diba? Bali ito mga ka-Rows, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, maraming salamat ka po muli sa pagbisita at pagsama. So ito, paalam po muna.